Good day mga kabady! Pasado alas 9 na. At tayo po ay nagpe-prepare na para magpakain ng ating mga fingerlings. At sila po ay ika 14 days na. Yan, tara mga kabady, samahan niyo ako. Start na! Yan mga kabady, uubusin na lang natin to, mga nasa 50 grams. At pasensya na rin pala kahapon mga kabady, gawa ng sana magpapakain na tayo ng alas 5, biglang umulan, kaya yun nagmamadali ako kasi yung kambing natin sinilong ko pa, kaya medyo magulo ata yung video kasi medyo mabilis yung lakad ko nun. Akala ko kahapon makakapagpa-kompleto tayo ng pakain, yun pala hindi, gawa ng ang araw-araw pa ang init-init, tas bigla-biglang umuulan na yun. So hindi na lang natin tinuloy na magpakain, kaya yun, ngayon na lang ulit. Sana ngayon naman mapagbigyan tayo, kaso ay ayan, may mga malaking ulap, maitim-itim doon sa may part ng Sierra Madre. Yan, ilang beses pa lang tayo nakapagpakain ng 3 beses ngayon sa fingerlings. Pero ganun talaga kapag ganitong season na maulan-ulan. Pero good thing lang kasi nakakadalawang kain naman na sila, unlike nung mga una-una na isang beses, minsan wala, ganyan. Hindi niya na yata masyadong makita. Nagkuha na naman yung ulap against the light na mga kabady. Yan, so putulin muna natin yung video mga kabady. Yan, so mga kabady, kumulimlim na naman. Ang laki ng ulap na nag-cover dun sa araw. Yan, so sana lang nakikita nyo. Yan, ang dami nila dito sa tapat ko. At talagang nakakatuwa lang mga kabady. Talagang hanggang ngayon na-amaze ako kung bakit ang bilis nilang lumaki. 14 days pa lang sila, pero yan, yung iba halos mag 1 inch na yata, tapos yung iba mga half inch, yung pinakamaliit na ngayon. Nung nakaraan sabi ko mga half inch pa sila kalaki, pero pagka nakita mo sila ng mas malapitan, ayun, ang lalaki na nila mga kabady talaga. Nakaka-amaze talaga.
sana lang magandang klase ng tilapia yung nakuha natin. Ayan yung red tilapia mga kabady, nakikita nyo ba? Saan na siya? Nawala, ang bilis. At bukas ay baka magdagdag ulit tayo ng pakain natin, gawa ng yung 350 grams sa kanila ay hindi na kasya or kulang na sa kanila, kasi nangihingi pa sila, lumalapit pa talaga. Ayan. Tapos natutuwa rin si Manong Ryan kahapon kasi naabot ko sila ni father niya dito sa fish pond at pinagmamasdan din nila yung kanilang kinarga. Sabi niya nakakatuwa na nga daw talagang pagbasdan tong sa atin, gawa nga ng yan, medyo malalaki na, tsaka nakikita mo na siya kahit sa malayo mga kabady. Yan, kasi gumagalaw-galaw yung tubig. Sabi niya ang dami, pagka daw lumaki to baka halos mapuno tong fish pan natin, sabi niya. Kasi nga ngayon pa lang fingerlings pa lang sila, pero sakop na nila yung ating fish pan. Diba, makikita nyo naman sobrang likot ng tubig. Tapos yung iba nandito sa tapat ko lang. Ganda sanang ipakita ng mas malapitan, kaya lang umano yung araw. Sana nakikita nyo. Yan sila Sinum in na natin mga kabady para mas makita nyo talaga. Pero mas marami pang butete. Yan, tsaka yun, good news din kasi kahit papaano yung ating solar ay inayos-ayos ko kahapon. Medyo may singaw din talaga doon sa may malapit sa gripo, doon sa connector nya. Ang ginawa ko na lang ay tinalian ko na lang ng marami-raming goma para nang sa ganun mapigilan lang ng konti yung singaw nya. At yun, good thing naman is malakas-lakas na yung kanyang buga, unlike nung dati nung hindi pa namin sinusundot ng round bar, napakahina mga kabady. Nasa 2,900 RPM na yung ating solar, pero sobrang konti pa rin ang tubig. Pero ngayon tignan nyo, yung lakas ng tubig na yan ay 2,100 lang RPM. Yung ganitong lakas mga kabady, hanggang 5 hours siguro kaya niyang maabot yung isang hollow blocks. Ganun na yung kalakas na tuloy-tuloy. Pero kapag yung 2,900 RPM yung lakas nun, sigurado mga almost 2 or 1.5 hollow blocks yung kaya niyang punuin mga kabady dito sa loob ng fish pan. Kaya malaking bagay lang din na nagagamit na natin siya, at ganito na kahit medyo makulimlim ang panahon, napapaandar natin yung solar panel natin mga kabady. Yan, sana magtuloy-tuloy ng ganyan na maayos na yung takbo ng ating solar, at maganda rin ang paglaki ng ating tilapia. Yun lang yung gusto natin mga kabady. Wala tayong masyadong hinihiling kung hindi yung maging
maging successful ulit yung ating pag-titilapia. Yan, so mamaya ulit mga kabady, update ko ulit kayo kung makakapagpakain tayo mamayang tanghali. Update mga kabady, 1:30 na. So pangalawang kain ng ating mga fingerlings. Yan, so samahan niyo ako mga kabady. Start na. Yan, so dito naman tayo magpapakain mga kabady. Malapit lang sa babagsakan ng tubig. Yan. Ngayon clear na naman yung langit. Pero hindi tayo sure mamayang hapon kung ganyan pa rin ba. Gumapang na naman yung mga kangkong galing dito sa taas. Yan. Hindi ko masyadong dinadamuhan mga kabady, gawa ng para may pagkain yung kambing natin, kasi dito ko lang sila nilalagay, pinapastol-pastol. Dami pa rin butete, pero mamayang hapon pagka hindi na masyadong mainit, baka scoop na naman natin yun. Kahapon ang dami ko nakuha mga kabady. So ubusin ko lang to mga kabady, kasi mamaya ay may pupuntahan kami. Titignan namin yung kausap namin dun sa ng bukid. Tatanungin namin kung kailan magpapatanim. Tsaka buti na lang mga kabady, ngayon yung kulay ng ating fish pan ay hindi na green. And kung manonotice nyo sa first grow natin, yung kulay ng fish pan namin dati ay kulay green, pero ngayon ay manilaw-nilaw. Gawa siguro yan ng putik sa ilalim. Yan, binigay ko na lahat. Pagka hindi na naman busy, baka bababa ako dyan, tapos anayin ko lang, bulabugin ko lang yung lumot o yung mga dumi-dumi sa ilalim, para nang sa ganun ma-flash out ulit siya. Yan, so mga kabady, naibigay ko na yung pagkain nila ngayong tanghali, yung pangalawang pakain ngayon. So update ko kayo mamayang hapon, mga alas
alas 4 or alas 5 tayo magpapakain kapag maganda pa yung panahon. Sana hindi naman umulan para makapangatlong kain sila mamaya. Yan, so hanggang dito muna mga kabady, mamaya ulit. Update mga kabady, pasado alas 4 na, pero magpapakain na tayo mga kabady. Gawa ng umiitim-itim na naman yung mga ulap. Yan, so bago pa umulan ay nakapagpakain na tayo. Tara, samahan nyo ako. Start na. Yan, nandito na tayo sa dating spot natin mga kabady. Bigyan na natin to, konti na lang to. Yan. At buti naman tayo po ay nakapagpakompleto ng pakain. Yan, grabe. Sobrang takaw na nila mga kabady. Paikot-ikot sila. visible na talaga sila mga kabady. Yan. At sana kapag lumaki na sila ganito pa rin yung kulay ng tubig, hindi yung dark green or yung green na katulad nung una. Kasi kapag ganito, ayan tingnan nyo, kahit wala ng araw, medyo parang padilim na, pero pasado alas 4 pa lang yan mga kabady. Medyo maulap lang. Kitang kita natin sila yan Dati pag ganitong oras wala na, kahit itutok natin na mabuti hindi na nakikita, gawa ng yung kulay ng tubig mga kabady. Pero ngayon yan, dami nila. Nakakatuwa lang talagang panoorin mga kabady. Yan hindi natin mamamalayan sa mga susunod na araw malalaki na pala sila. Dami nila dito, siguro mga nasa 1,000 to. Paikot-ikot sila sa tapat ko. Yan, so bukas dadagdagan ko na nga lang yung kanilang pagkain. Gagawin ko ng 400 grams mga kabady. Gawa ng kinukulang talaga yung 350 grams. Kanina pa yan sila kumakain pero parang walang kabusugan. Pero gustong gusto natin yung ganyan, maliksi at maganang kumain ng ating mga alagang fingerlings o tilapia. Yan. Yung iba lumayo na, naghahanap pa ng iba. Dito sila. Yan, so maraming salamat po sa panonood, sa mga subscribers, sa mga silent viewers, yan, mga friends and families natin na nanonood. Maraming salamat po sa inyo at shout out na rin po sa inyong lahat. Yan.
So hindi ko napapahabain yung video. Bukas na lang po ulit. Bye bye.